Okay, totoo po ba na itong sakit na dengue kapag tag-init ay meron pa ring banta? Dahil usually, di ba, pag tag-ulan lang feeling ko kasi may mga naiipon na tubig. Pero sinasabi po ngayon na kahit tag-init ay meron pa ring babala laban sa dengue. Bakit po, Doc? Yes, Ninya, no? Alam mo, ang dengue ngayon sa Philippines, it's year-round, no? Wala na siyang pinipiling month, rainy man yan or summer. I think this is because of the density ng lamok sa Pilipinas. So, mataas pa rin ang kaso natin whether it's summer, no? So, there is what we call climate effect of the way mosquitoes are thriving, no? Not only during rainy season but also during hot summer season. Oh, and pagka summer rin, syempre yung mga bata, lagi naglalaro rin sa labas or yung mga suot, parang, di ba, hindi ka balot na balot. Oo. Kasi nga, napakainit po. So, exposed ang iyong skin, ang iyong balat. Siguro po, no, sa mga kagat ng lamok. Pero di ba, hindi lang dengue ang dala ng lamok. Meron rin chikungunya. Hindi ho ba, Doc? Parang hindi ko na Yeah. masyadong naririnig ngayon yung chikungunya. Nandiyan pa ba siya? Yes, din yan, no? Meron pa rin tayong mga mangilan-ngilan lang naman, no? It's not that common. Tandaan natin yung lamok na yan na carrying the dengue virus can also be the mosquito carrying the chikungunya, no? Yung Zika, and even the yellow fever, no? So ito yung mga lamok na very endemic na nakikita natin in most tropical countries like the Philippines, no? So isa yan sa mga tinitingnan natin na pag may pasyente, especially sa mga bata, no? Highly vulnerable talagang bata. Last year in our data sa Department of Health, mataas pa rin ang dengue doon sa mga bata compared doon sa mga adults, especially 14 years old, 10 years old and below. They are the risk population na mas maraming makakuha ng dengue. Opo. But the chikungunya is not that also common, no? Ang pagkaiba lang ng chikungunya, unlike yung dengue, you'll have bleeding, no? Yung gum bleeding, ma-hospital ka because of severe capillary permeability na nagbe-bleed ka. Ang chikungunya will not give you a higher fatality or mortality. But ang problema sa chikungunya is that you have what we call yung problema sa buto, joint pains that can be months or even years ang tagal ng joint pains na yan. So, Yun Doc nga. Ronchi, Parang arthritis, no, Doc? opo. Yes, parang gano'n, no? And in fact, may mga pasyente tayo nagka-chikungunya. Nagkahalo na yung arthritis nila sa edad nila, plus dinagdagan pa ng chikungunya. Very painful at saka maawa ka talaga because some of them are really cannot be relieved with ordinary pain relief. So, Doc Ronchi, balik po tayo sa dengue, no? At least a big part of this po is environmental. So again po, para po ma-refresh po ulit ang ating mga kababayan, ano po ba yung mga klase ng environment na maaaring prone, parang iniimbita natin yung mga mosquitong ito na maging, well, wag naman sana maging dengue. Yes, ang common talaga, no, na nakikita natin sa community yung may mga tubig kung saan tayo nag-store ng tubig. Especially yung mga tires, no, yung mga gulong na nilalagay sa mga bubong, no? And hindi nila alam may mga tubig pala yun kasi minsan maski summer may mapakunting-kunting ulan, no? At saka yung sa bahay, huwag tayo pong mag-ipon ng tubig, especially ngayon sa summer. Kung meron man tayong mga iniimbak na tubig, iniipon natin, you have to cover it and make sure na hindi ma-expose doon sa mga lamok because these are potential breeding places of dengue-infected na mga mosquitoes. And that usually is the start, no? Pangalawa, mix yung mga basura natin, no? Especially yung may mga cans na may mga tubig, mga bottled water na nakabukas, may mga tubig. That can also be a breeding place sa mga dengue or sa mga mosquito. Kaya iwasan natin. We need to clean our environment. We need to get rid of mga tubig-tubig sa bahay na naka-imbak para hindi common na mag-breed ang mga lamok dito. Yun nga po, pagdating nga po dito syempre sa home management, di ba po, nagsisimula din po yan sa tahanan, di ba, Doc Ronchi? Ano po yung mga best practices at least na pinapaalala po ninyo na para hindi na magkaroon ng mga stagnant water
And at the same time, yung mga iba pong factors para po maimbita, ma-trigger ito? Yes, ang palagi naman nating nire-remind yan, no, especially sa mga community based dun sa Department of Health Advisory na maglinis sa environment natin. As much as possible, kung ano man yung area na naka-impact yung mga tubig doon, we have to clean that, we have to check that, no? Pero minsan hindi natin maiwasan yan, especially in mga communities na mga kabit-kabit na mga bahay na talagang there are areas na hindi nalinisan. That's why in some barangay initiated health initiative nila, talagang meron silang regular cleaning at nag-i-inspect dito sa mga kali or sa mga dikit-dikit na bahay na reminding them, no, na because these are the areas na potential na nagka-outbreak ang mga dengue, no, yung mga ganitong klaseng community. Ano po ba yung mga unang sintomas ng dengue na dapat bantayan ng publiko at ano po ang management dito dahil alam po natin dahil wala hong gamot laban sa dengue? Okay, so ang dengue, usually there are 3 phases of the infection, no? Yung una, yung acute febrile phase wherein ang pasyente makaramdam ng lagnat talaga yan, no? So imposibleng dengue walang lagnat. Kung may lagnat yan, 2 to 3 days, masakit ang katawan, masakit ang ulo, tapos minsan mag-start ng gum bleeding or nose bleeding with a fever. Tapos after that, dapat mayroon tayong mga ganong sintomas, dalhin na natin sa health center or sa hospital, especially sa mga bata, no? Kasi sa ngayon, pag ganitong panahon, pag tumataas ang dengue, gumagawa din tayo ng tinatawag na dengue express lane, no? Yung punan sila ng CBC, titingnan doon ang dengue NS1 test, meron tayong test for that at saka yung platelet, no? Pangalawa, pag wala ng lagnat, tapos yung febrile phase na minsan that will be the critical phase because dito kadalasan, no, na nabubutas na yung mga vessels ng katawan natin, dito bumababa ang blood pressure, can die of bleeding. Pag nalampasan naman yan, you have the recovery phase na which is a lot of patients na majority pag nalampasan yung critical phase, nakakalabas naman at hindi namamatay.